Sunday School. Excited na ba kayo? Kasi ako, excited na. Ay, siya nga pala. Kasama ko nga pala ngayon si Lian. Hello, Lian! Hello. Excited ka na ba mag-Sunday School? Opo. Talagang excited na si Ate Lian. Kaya nga mga bata, tara na, sali na, sabay-sabay tayong mag-enjoy at mag-aral. Happy Sunday School! Sige, bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Sige nga, paano nga ang manalangin? Kapag ako'y mananalangin, kamay ko'y ititiklop, ulo ko'y iyuyuko, mata ko'y ipipikit, at ang aking sasabihin, aming Panginoong Jesus, Amin, Panginoon Jesus. salamat po sa araw na ito, Salamat po. Amin po. at muli po kaming magsasama-sama Kayo sama-sama. para mag-aral ng iyong mga salita. Ayon sa iyong salita. Jesus, Jesus, samahan po ninyo kami samahan po kami. at ituro sa amin Sa ang mga kailangan naming malaman. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Oh, 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 it's a happy day. Oh, 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 Jesus is alive. It's a happy day. Oh, mga bata, naaalala nyo ba yung song na yon na inawit natin last week? Oo nga, tama. Yun yung inawit natin last week, di ba? At kung naaalala nyo, nung nakaraang Sunday Schools online natin, ay napag-aralan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Easter at kung ano yung kahalagahan nito sa atin. O, bilang pagre-review mga bata, naaalala nyo ba kung kailan nangyari yung Easter? Nangyari yung Easter, isang Sunday ng umaga na matapos ilibing si Jesus ng Friday, di ba? Sa ikatlong araw, Friday, Saturday, Sunday, siya ay nabuhay at yun ay ang Easter na tinatawag. Nabuhay muli si Jesus. At sabi nga, siya ay nabuhay para kanino? Para sa atin. Nalaman natin last week na si Jesus ay hindi na natiling patay, siya ay nabuhay, kaya very much happy tayo. Okay? Naintindihan ba? Malinaw ba yung lesson natin last Sunday? Tama. Ngayon naman, mga bata, tayo ay may bagong pag-aaralan. Siyempre, para mas active tayo at para mas pawisan, tayo muna ay umawit at sumayaw.
ko, ako'y tiwala sa'yo. Nag-enjoy ba kayo mga bata sa pag-awit at sa pagsasayaw? Sana na-enjoy nyo. At syempre, para mas mag-enjoy pa kayo, maglalaro tayo. Yan. So, ngayon ang laro natin ay ganito mga bata. Meron akong 5 words na ipapakita sa inyo. Isa-isa ko yung ipapakita sa inyo. Kaya lang, yun ay naka-jumbled ang letters. So, papakita ko sa inyo isa-isa, tapos ang gagawin nyo ay i-arrange nyo siya. Bibigyan ko kaya ng 15 seconds per word. Siya nga pala, yung 5 words na to, mamaya sa story natin ay mababanggit. Kaya, kung kanina ay active yung inyong mga physical na katawan dahil sa pagkanta at sa pagsayaw, ngayon naman, magiging active ang ating mga brains. Ready na ba kayong mag-arrange ng mga words na naka-jumbled ang letters? Okay, o sige, number 1. Excited na kayo ha? Sige. Okay, 1, 2, 3. Pag sinabi kong go, meron kayong 15 seconds para hulaan kung ano yung jumbled words na yon. Kung ano yung word na yon na naka-jumbled ang letters. Okay? Ready? Set, go! And, okay. So, na-arrange nyo ba? Anong sagot? Jesus. Jesus ang sagot dun sa ating unang word. So, siya yung nag-iisang anak ng Diyos Ama na nagbigay ng buhay para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Very good. Okay, pangalawa. Mahirap, madali-dali pa yon. Okay, pangalawa. Okay, ready na kayo? Okay, ready. Set. Ito ang pangalawang word. Go! And, okay. Nahirapan ba kayo? Sige nga, pakisabi nga kung ano nga yung pangalawang word na yon. Holy Spirit. Sabi ni Jesus, mamaya sa story natin, ito yung pangako ni Jesus na kapag umakit na siya sa langit, ay merong Holy Spirit na darating sa atin para tayo ay gabayan. Okay. Pangatlong words na. Nahirapan ba kayo sa pangalawa? Etong pangatlo. Okay, para hindi kayo mahirapan, sige, bibigyan ko muna sa inyo yung clue. Okay, yung clue. Eto muna yung clue bago yung word ha. Isa siya sa 3 babae na pumunta sa libingan ni Jesus linggo ng umaga. Okay, isa siya sa 3 babae na pumunta sa libingan ni Jesus noong linggo ng umaga. Ready? Set, go! Go! Ano nga ang sagot nyo? Maria Magdalena. O, di ba? Syempre, kung nakinig kayo ng story natin, last week, nabanggit siya, di ba? Siya si Maria Magdalena. Mamaya sa story natin, mababanggit ulit siya. Okay. Pangatlo.
Ay, pang-apat. Okay, pang-apat na. Okay. So, bibigay ko yung clue para di kayo mahirapan. Kasi kanina, madali lang yung mga ano eh. Ito ngayon, bibigay ko yung clue. Ito ang ibinigay ni Jesus para tayo ay iligtas sa mga kasalanan. Ano yung binigay niya na yon? Okay, ready, set, go! Okay, ano? Buhay. Nagbigay si Jesus ng buhay para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Very good. And last, okay, last na to, kaya galingan nyo ba mga bata? Okay, bibigay ko ulit yung clue. Ito yung tinatawag na mga tagasunod ni Jesus. Ito din ang tawag sa'yo kapag ikaw ay sumusunod kay Jesus. Okay, ready, set, go! 2, 1. Nauna yata tayo. Okay. Anong sagot nyo? Last na to. Disciples. Disciples, sila yung mga alagad ni Jesus na sumusunod sa Kanya. At ito rin yung tawag sa atin dahil tayo ay mga tagasunod ni Jesus. Mga kids, sana nag-enjoy kayo dun sa ating laro. Nakailang points kayo? Lahat ba yung nakuha yung tama? Mga bata, ito ang mundo. Sa mundo ay pinadala tayo ng Diyos. At ito yung tungkol na to, ito yung nagsisimbolo sa atin. Yan. Mga bata, dati tayo ay nilikha ng Diyos na malinis, walang bahid, di ba? Kaya lang, dumating ang kasalanan. Nakita mo sa kanila. Yun, doon. Yan. Dumating ang kasalanan, ibubus mo rito. At tayo ay nadumihan. Yan. At kahit anong pilit natin na umalis sa kasalanan, ay hindi tayo makaalis. No. Ayan. Ayan ang tao na nalulunod sa kasalanan. Nakita yun ng Diyos, mga bata, na ang tao kahit anong pilit na gustong maging mabuti ay hindi niya magawa. Nalulunod siya sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ng Diyos Ama, dahil nakita niya ang tao na nalulunod sa kasalanan at hindi kayang umahon, ang ginawa niya ay ipinadala niya si Jesus na siya ang light of the world. Dinadala niya sa mundo bilang light of the world. Kaya lang mga bata, nung nandito siya sa mundo, siya ay pinahirapan at pinatay. Nag-alay siya ng buhay para sa atin. Ngayon mga bata, kung titignan nyo, yan, may nangyayari ba? Yan. Titignan nyo mga bata, pinatay si Jesus, subalit, yung kasalanan natin ay nawala dahil sa kanyang kamatayan. Tinanggal yung ating mga kasalanan. Yan. Dahil sa kanyang
pagkamatay sa krus. Tingnan nyo, wala na yung tubig dito sa plato. Nandun na sa loob ng kandila. Kinuha ni Jesus yung ating mga kasalanan para tayo ay makabalik muli sa Diyos. Namatay si Jesus para maging malinis tayo mula dun sa ating mga kasalanan. Kung makikita nyo dun mga bata, di ba kanina dun sa may plato, di ba? Natanggal yung lahat ng maduming tubig at pumunta doon sa kandila. So, ibig sabihin, nilinis tayo ni Jesus mula sa ating mga kasalanan para tayo ay makalapit muli sa ating Panginoong Ama. Kaya nga lang, nakakalungkot na kailangan pang mamatay ni Jesus para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Ngunit, di ba, kahit siya'y namatay, meron tayong pag-asa. Bakit? Kasi nabuhay muli si Jesus. Kaya nga, sabi, lahat ng tumatanggap kay Jesus at nagtitiwala sa Kanya para siya ay maging Lord at maging Savior niya, ay may pag-asa at masaya sa buhay. Pero ngayon mga bata, itatanong ko sa inyo, pagkatapos nating malaman na tayo ay iniligtas na ni Jesus sa ating mga kasalanan, pagkatapos tayong nanyang mabuhay, di ba? Ano na ang next? What's next? Ano nang gagawin natin? Paano na tayo mabubuhay kung tayo iligtas na? At iyon yung magiging lesson natin ng mga bata ngayong araw na ito. Okay, so para mas maunawaan natin yung lesson, ito na yung story natin, no? Ang story natin ay inyong panoorin, pakinggan, at damhin yung mensahe nito. Okay ba? Okay? Tanananan! Nang malaman ni Maria na wala na si Jesus sa libingan, lumabas siya at tinanong sa sarili niya kung anong nangyari, at dahil doon, nagsimula na siyang maiyak. May isang lalaki roon na di niya nakilala na nagtanong sa kanya, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay tagapag-alaga ng mga halaman doon, kaya siya ay nagsabi rito, "Ginoo, ituro po ninyo sa akin kung nasaan nyo dinala si Jesus at kukunin ko siya." Tinawag siya ng lalaki na si Jesus, "Maria." At dahil doon, biglang nakilala ni Maria si Jesus. "Guro," sinabi ni Jesus sa kanya, "Huwag mo muna akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakabalik sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong haakit ako sa aking Ama na inyong Ama, sa aking Diyos na inyong Diyos." Kaya nga, si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At pagkarinig nga ng mga alagad sa ibinalita ni Maria, pumunta sila sa libingan ni Jesus upang tingnan kung ito ay totoo. At nakita nga nila na wala na sa libingan si Jesus. At ang nakita na lamang nila ay ang telang ibinalot kay Jesus. Wala sa libingan si Jesus. Siya ay buhay. Maraming beses na nagpakita si Jesus sa mga disciples niya. Katulad ng isang araw na ang mga disciples ay nasa dagat ng Tiberias. Sabi ni Pedro, "Pupunta ako sa dagat upang mangisda." At nagkasundong sumama ang ibang alagad. Kaya sila'y sumakay sa bangka at nangisda ng buong gabi. Ngunit wala silang nahuli, kahit isa man lang. Nang madaling araw na, sila'y bumalik na sa pangpang. At sa pangpang ay may nakita silang isang lalaki na nakatayo roon. Ito ay si Jesus, ngunit hindi nila siya nakikilala. Sinabi sa kanila ni Jesus,
"Mga kaibigan, may nahuli ba kayong mga isda?" At sila'y sumagot ng wala silang nahuli. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kung ganon, ihulog ninyo ang inyong mga lambat sa kanang bahagi ng inyong bangka." At ginawa nga nila ang sinabi ni Jesus. Hinulog nga nila ang kanilang lambat at marami silang nahuling isda na halos di na nila maitaas ang kanilang lambat. Biglang sinabi ni Juan na isa sa mga alagad ni Jesus, "Ang Panginoon iyon!" Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit, tumalon sa tubig at dali-daling lumangoy papunta sa kinaroroonan ni Jesus. Nang umabot na sa pampang ang lahat ng mga alagad, nakita nila ang mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Magdala kayo rito ng isdang inyong nahuli." Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda na mayroong 153 na mga isda. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang kanilang nahuli. Nang matapos ng maluto si Jesus, ay kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, "Halika kayo at magalmusal tayo." Walang isa man sa mga alagad ang nagtanong kung sino siya, sapagkat alam nila na siya si Jesus. Kinuha ni Jesus ang tinapay at ang isda at ibinigay sa bawat isa sa kanila. Masaya ang mga disipulo dahil buhay na muli si Jesus. Bago umakyat sa langit si Jesus, ay tinanong siya ng kanyang mga disciples kung kailan papalayain ng mga Israelita at kung kailan siya maghahari. Sumagot si Jesus, "Ang mga panahon at sandali ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Holy Spirit. Sasabihin ninyo sa mga tao ang tungkol sa akin, ang mga itinuro ko sa inyo dito sa Jerusalem, sa Judea at Samaria at sa buong mundo." Pagkasabi nga nito, at habang nakatingin ng mga disciples kay Jesus, iniakyat si Jesus sa langit at natakpan siya ng mga ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, may dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo at sa tabi nila. "Mga taga-Galilea, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Paglipas ng ilang araw, natanggap nila ang ipinangako ni Jesus. Natanggap nila ang Holy Spirit at dahil doon, maraming nangyaring magagandang bagay sa mga disciples ni Jesus. Nagkaroon sila ng power, napuno sila ng love, at inaalagaan nila ang isa't isa. Lagi silang masayang nagsasama-sama at walang sinuman ang selfish sa kanila. Sinishare nila ang kanilang mga blessings katulad ng pagkain, damit, pera, at kahit pa nga ang mga pag-aari nilang lupain. Nagsishare sila ng pantay-pantay at walang sinuman sa kanila ang napapabayaan. Magkakasama din silang nag-worship kay Lord sa temple at nagsasalo-salong kumakain. They love to be together as they praise God, at araw-araw madaming tao pa ang nadadagdag sa kanila at sumasama sa church.
Ayan mga bata, sana nakinig kayo ng story natin. Kasi meron akong ilang mga katanungan na gusto kong sagutin ninyo. Okay, unang katanungan, noon bang nabuhay si Jesus na muli, siya ba ay umakyat na kagad sa langit? Hindi. Siya ay nanatili muna dito sa earth ng 40 araw at siya ay sumasama pa sa mga alagad niya para magbilin at magturo. Okay, pangalawang katanungan. Ano daw ang ibibigay o darating daw sa mga disciples pag alis ni Jesus? Tama, yung Holy Spirit. Sabi niya, kapag alis ko, ay bibigyan ko kayo ng Holy Spirit. Okay, pangatlo. Anong nangyari sa mga disciples o doon sa mga believers ni Jesus nung dumating ang Holy Spirit sa kanila? Maraming nangyaring magagandang bagay. Nagmahalan sila, nag-care sila sa isa't isa, nag-worship sila kay Lord, nang sama-sama. Di sila naglalamangan, walang selfish dun sa kanila, di ba? Kasi nagmamahalan sila, galing yung love nila kay God, dun sa Holy Spirit na bigay ni God. At dahil doon, ano nangyari? Nung nakita ng mga tao na sila ay nagmamahalan, maraming tao ang sumama sa kanila at sumama sa kanila sa pagsisimba rin doon sa kanilang church. Okay, pang-apat na katanungan. Kung isa kayo sa mga disciples ni Jesus na pinagpakitaan niya, okay, at nakipag-fellowship siya sa inyo, masaya ba kayo na kasama siya? Oo, diba? Masaya ba kayong kasama si Jesus? Kunyari, nabuhay siya muli, tapos hindi mo na siya umalis. Nakipag-fellowship mo na siya sa inyo. Masaya ba kayo? Kung ako siguro, no, kung ako siguro sa kanila, syempre, masaya ako. Kung pwede nga lang, hindi na ako iwan ni Jesus tas lagi na lang kami magkasama lagi. Kaya lang, kailangan umalis ni Jesus para dumating sa atin yung Holy Spirit. Okay. Number 5. Ano naman kaya yung naramdaman ng mga disciples nung umalis si Jesus, nung umakyat na siya sa langit? Tapos, hindi pa naman nila agad-agad kasi na-receive yung Holy Spirit, di ba? Pero, ano na kaya yung ano kaya yung naramdaman nila? Nung kasama nila si Jesus, syempre sobrang saya nila. Kaya nga, baka noong mga unang araw na umalis si Jesus, di pa nila alam kung ano yung gagawin nila. Pero, nung dumating ang Holy Spirit, mayroong nangyaring magandang bagay sa kanila. Tinuruan sila na magmahalan at mag-alagaan sa isa't isa. Tinuruan sila na maging pantay-pantay sa bawat isa at hindi naglalamangan. Okay? So, huling katanungan mga bata para dito sa lesson natin ngayong week na to. Sagutin natin yung tanong kanina pa bago tayo mag-start ng lesson natin. Matapos nating magsaya kasi nabuhay muli si Jesus para sa atin at pagkatapos tayong iligtas ni Jesus mula sa ating mga kasalanan, ano na susunod natin gagawin? Paano na tayo mabubuhay? Ang hirap na katanungan, no? Pero mga bata, katulad ng mga disciples, niligtas tayo ni Jesus sa ating kasalanan. Kaya tulad din nila, dapat tayo ay maging masaya, mapagmahal, at mapag-aruga sa ibang tao. Dahil sa Holy Spirit na nasa atin, kasi sabi ni Jesus, diba, pag alis niya, bibigay niya sa atin yung Holy Spirit. At alam po na sa atin yung Holy Spirit na yon. So, dahil ang Holy Spirit ay nasa atin, kasama natin si Jesus, di nga lang natin siya nakikita, pero nararamdaman natin na nandyan lamang si Jesus. At dahil doon, makakapagpatuloy tayo na mabuhay habang nagpupuri kay Jesus at naglilingkod sa Kanya.
magpapatuloy din tayo na i-share sa iba yung story ni Jesus, kung paano niya tayo iniligtas. Okay? Dahil meron tayong Holy Spirit na nasa atin, magagawa natin mag-share ng love sa kapwa natin. Kaya nagiging concern din tayo sa iba at nai-spread natin sa iba yung love at care na naramdaman natin kay Jesus. Mga bata, may mga pictures akong ipapakita sa inyo. Iba-ibang picture siya na nagpapakita dun yung mga Kristiyano na nagbibigay ng love at care dun sa sitwasyon natin ngayon, sa mundo natin ngayon. So, yung unang picture ay yung yung isang babae na pumunta doon sa ayan, nakikita nyo ba yung picture? Ayan. Isang babae na pumunta siya doon sa bahay ng isang senior. Tapos binigyan niya ng pagkain. O doon, sa pamamagitan nun, nagpapakita siya ng love doon sa kanyang kapwa bilang iniligtas ni Jesus. Yung pangalawang picture naman na ito mga bata, ito yan. Sila ay nagluluto ng mga pagkain para sa mga frontliners natin. Yan, kung titignan nyo Okay. Yung pangatlong picture naman mga bata, yun naman si Mayor Vico. So nakakilala kay Mayor Vico. Siya yung mayor ng Pasig. Ayan. Siya ay nagbibigay ng tulong dun sa kanyang mga nasasakupan. At alam natin na love ni Mayor Vico si Jesus. Dahil love niya si Jesus, love niya rin yung mga tao. Yung pang-apat na picture natin mga bata, ito naman yung mga frontliners natin, yung doctors na nangangalaga sa ating mga COVID patients, yung mga may sakit. At yung last, mga frontliners na sundalo at mga pulis na nangangalaga sa mga tao at dumidisiplina. Alam niyo mga bata, yung mga frontliners natin, gusto nilang umuwi sa mga bahay nila at makita yung family nila. Pero, dahil gusto nila magpakita ng love at ng concern sa iba, kasi nga, ganun nga yung gusto ni Jesus, kaya nagsasacrifice sila. At yun din yung gustong gawin sa atin ni Jesus. Mabubuhay tayo para i-spread natin yung love ni Jesus sa iba. Okay? So, ano kayang pinapakagawa sa inyong mga bata ni Jesus para ma-spread natin yung love niya sa iba? Okay? Our memory verse for today, mga bata, ay matatagpuan sa Gawa 2:28. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Ulitin natin. Gawa 2:28. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Yan ang memory verse natin for today, mga bata. Ating creative arts, ito rin ay magiging action natin, application natin sa araw na ito. Ang creative arts natin, mga bata, ang kakailanganin natin, una ay isang pirasong papel. It's either ang papel nyo ay kartolina or sketch pad or isang bond paper. Pangalawa ay ang ating mga crayons. At iba, pwede tayong gumamit ng pencils at ng pentel pen. At pwede rin tayong gumamit ng water colors. Okay, anong gagawin natin? Sabi natin kanina, may mga frontliners at may mga COVID patients na nangangailangan din ng encouragement. Para natin may spread yung love natin sa kanila. Gagawa tayo mga bata ng isang slogan na pwedeng mag-encourage sa mga frontliners natin. Spread natin sa kanila yung love ni God. At bahala kayo kung anong isusulat nyo dito anong gagawin nyo dito sa ating slogan na igagawin. Ngayon, pag
pag natapos nyo na yung slogan na yun, sabihin nyo ay, God bless you. O, di ba? Pwedeng ganun sa mga sa mga keep safe. Yun, sa mga natin, sa mga para sa mga frontliners. O pwede rin naman na pakita nyo rin dito na na-appreciate nyo yung mga ginagawa nila ng mga frontliners natin. Or pwede rin naman, para naman sa mga COVID patients, pwede nyo ilagay doon sa kanila na get well soon. God is with you. God will heal you. Diba? Pwede nyo yung gawin. O kahit mamili kayo, pwedeng dalawang slogan na gagawin nyo. Yung isa para sa frontliners, tapos yung isa naman ay para sa mga patients. Or pwede rin naman na isa lang yung gawin nyo. Mamili nga lang kayo kung frontliner o yung patient. Okay? Ang gagawin nyo. Okay, ngayon, pag natapos nyo na yung slogan, patulong tayo kay Mami. Magpapapicture kayo. Yan, dun sa slogan na hawak nyo. Kunyari, si Ate Lian, tapos na siya. Ang gagawin ni Mami, pipicturean siya, tapos ipopost niya sa FB. Para makita ng ating mga frontliners o yung mga COVID patients, yung message ni Ate Lian. So, mga bata, enjoy and please do it with your whole heart. Okay, God bless you. Go
Panginoon ko, ako'y tiwala sa'yo. Tiwala sa'yo, Panginoon ko, ako'y tiwala sa'yo. Sana nag-enjoy kayong mga bata sa Sunday School natin ngayon. At ngayon ay hinihilingan tayo na tayo ay manalangin. Panginoon, salamat po sa paalala ninyo sa amin na kami po bilang mga iniligtas ninyo ay dapat magpatuloy na mabuhay at maging witness po ninyo sa buong mundo. Thank you din po sa Holy Spirit ninyo na itinuturo sa amin kung ano ang nais po ninyo na gawin namin. Sana po ay lagi namin ma-spread ang love po ninyo sa iba, lalo na po sa mga nangangailangan po nito. Thank you, Jesus. We love you. This we pray in Jesus' name. Amen. Mga bata, yan. Hanggang sa susunod muli na Sunday School. Paalam! Bye-bye!